Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana uli. Kumusta po kayo? Ito na naman tayo, usap-usap ulit tayo. Pag-usapan natin itong mga kababayan na pagpunta nitong pagsipot ni former Speaker Martin Romualdez dyan sa ICI, itinanggi per ICI kasi natanong siya tungkol doon sa mali-malitang mali-malitang perang dinideliver sa kanya nitong si Sergeant Cutesa. Itinanggi per ICI kasi hindi man natin nakikita yung mga pag-iimbestiga sa kanila o pagtatanong-tanong sa kanila kasi tinatago-tago nila, palihim-lihim pa sila. But according dito kay Attorney Brian Husaka, ICI Executive Director, so itinanggi daw po. Ito nga po ang isa sa nakaka-frustrate daw po per Mayor Magalong noon nung nandiyan pa siya, isang member pa siya ng ICI, na sabi ni Mayor Magalong, mga kababayan, ay pagka ang nakaka-frustrate daw po, kapag itinanggi na, wala ka na magawa. Mayroon daw silang natanong na puro tanggi, wala rin silang magawa sa mga kababayan. So, ito, sabi niya, ganun pa nga yung si Attorney Brian Husaka sabi niya, itinanggi niya Ganun lang siya. Papanoorin po natin ito. And then po, pag-usapan din natin na talagang kinwestiyon or tinanong po ni VP itong mga parang pagpili-pili ng bagong ombudsman nitong si Boyeng ng mga korupsyon na gusto nilang imbestigahan. Di po ba? Nasa formally na sila. Pero sana naman po, lahat dapat imbestigahan. Dahil sabi ni VP Sara, at I don't think nandito yan, pero meron tayong video, na sinasabi niya, pati yung laptop, di ba, na iniimbestigahan noon, na kasama pa yata doon or may involvement doon si Saldico. Imbestigahan din yon, di ba? Kung talagang gusto ninyo na talagang imbestigahan ng mga korupsyon sa gobyerno, huwag naman kayong mamili. Di ba? Pakinggan po natin itong mga kababayan. Ang balita ng GMA. Inusisa si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng alegasyong may dineliver na pera sa kanyang bahay sa kauna-unahan niyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi naman sumipot si dating Congressman Zaldico kahit pinatawag din sa pagdinig. Ang ilang napag-usapan sa hearing sa pagtutok ni Joseph Moro. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang ipatawag ng komisyon para magbigay linaw sa proseso ng budget. House Speaker si Romualdez mula noong 2022 hanggang 2025 at ilan sa mga manumalyang flood control project na naisampa at na-refer sa Ombudsman ay umano'y natapos noong 2024. While not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. Ito ang kauna-unahang pagharap ni Romualdez sa kahit anumang pagdinig tungkol sa anomalya sa mga flood control project. We want to support the investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. It's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculation. Hinahanap natin kung ano talaga nangyari. And him being the speaker, being the leader of the house at that time, will be able to provide us important information on that. As far as his role is concerned or possible liability or accountability is concerned, that is up to the commission to decide on. Bawal pa rin ang media na mag-cover sa pagdinig pero sa mga litrato at video na ibinigay ng ICI nanumpa si Romualdez sa harap ng ICI sa pangunguna ng chairman nito na si Justice Andres Reyes Jr.
Nadadawit si Romualdez sa anomalya sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na ni-name drop umano ng ilang mga mambabatas na kumukubra ng kickback. Sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ng nagbitiw na Cobicol Party List Representative Saldi Co, sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng mga mali-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. It was asked, of course, and he denied it. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified document. Pinabubusisi sa Manila Region. Yan po, meron pa akong short video na para mas makita natin. Yung po, sinasagot niya yung tungkol sa kay Sergeant Gutesa. So, diniscredit na po niya. Dahil daw po, sa falsified document na ipresenta ni Sergeant Gutesa, doon na naman po sila nag-focus sa peking notaryo daw po. Uulitin natin Uulit-ulitin natin. Hindi po yung sinumpaang salaysay ang peke, yung pong notaryo daw. At yung abogado na nag-deny, siya ang dapat magpatunay na peke iyon dahil siya ang nagsalita. Di ba? Bakit nila sinishift yung blame dito kay Sergeant Gutesa? Ulitin natin ang sinabi ni Senator Marcoleta. Siya pa nga po ang biktima kung yun ay peke dahil sila ang pumirma. Walang kinalaman po si Sergeant Gutesa. At pagdating naman po sa kredibilidad, siya po ang mas may kredibilidad na witness dyan sa anomalya na yan. Itanggi mo man ang itanggi, and I think mas naniniwala ako doon sa taong witness na wala naman pong makukuhang benefit dito. Actually, may mawawala nga sa kanya eh. Hindi ba? Yung kanyang kalayaan. Dahil baka hindi na siya makalabas-labas dahil hindi po ba? Mayroon pong nagogorgor pagka nalaman nila kung sino ang gusto magsabi ng tungkol doon sa National Irrigation Authority. Di ba merong nagorgor na din doon? And again, meron na rin parang district engineer na nawala na rin. Nawala na rin ang buhay. So, ganito po. So, and I think, mga kababayan, kung meron man pong paniniwalaan, siya po ang paniniwalaan dahil wala po talaga siyang makukuhang benefit sa paglabas niya dito. Maliban sa tingin niya ay makakatulong siya para mahuli yung mga korap sa gobyerno. Once again, ibinabalita na naman na pinapaimbestigahan ng blah blah blah, di ba? Trial court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogadong nagnotaryo nito na siya ang pumirma rito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan na mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. So, nagbigay ng mga pangalan itong si Romualdez kung sino o yung mga involved o yung mga kung sino-sino ang nagbuo ng budget. Budget ninyo yun eh. Di ba? Kayo ang nagbalangkas niyan. Budget ni Marcos yan. Di ba? The power of the purse. Hindi niyo tinatanggi yan. Di ba? Tapos ngayon na mayroon ng katiwalian at nahuli, nagtatakbuhan kayo palayo sa budget na to. Diba? Tuwan-tuwa kayo nun eh. Nagmamalaki pa kayo, tawag-tawag pa kayo kay Bronner eh. O ito na, naaprobahan na yung allowance na magkano na rayon. Diba?
Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero dahil ngayong araw lamang niya ito isinumite, ay pababalikin ulit siya ng ICI para matanong siya ng mga detalye tungkol dito. May imbitasyon din ng ICI kay Ko ngayong araw pero hindi ito sumipot. Pinaniniwala ang nasa labas ng bansa si Ko. Sabi ni Romualdez, dapat harapin ng mga iniimbitahan ng ICI ang komisyon. Chairman ng House Committee on Appropriations si Ko mula 2022 hanggang 2025. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sabi kahapon ng ICI, maaari silang magpetisyon sa Regional Trial Court para i-cite for contempt si Ko at kung papayagan ay maaaring makapaglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Ko. Ayan mga kababayan, dyan mo makikita na wala po talagang power itong ICI. Sa tingin ko po, kung mapapansin ninyo, pupunta sa kanila, i-interviewin, pero according po dito sa tinanong din si DBM Secretary Amina Pangandaman ba yan? Pinagsalita lang daw siya, tinanong ang proseso ng pag-release ng budget. So anong nangyayari dito? 'Di ba? O paano ba ni-release ito? O paano ba ganito? Paano ba ganyan? Pag natanong na nila, wala na. O okay, yun lang. Parang yun nga ang nakikita. Parang pakitang tao nga po. Kasi tingnan mo ha. Ang sabi kasi nila, pagka hindi nga sumipot, 'di ba? Sinabi na kanina na si Saldico, ipapakontempt daw nila, maghihiling sila sa korte para ipakontempt itong si Saldico para daw ang korte makapaglabas daw ng warrant of arrest. O pag pinayagan ng korte. Wala pa. Siguro wala pa naman anong kaso ni Saldico. 'Di ba? Hindi man nila kinakasuhan, 'di ba? Bakit niya papa-aresto? Dahil hindi. At tapos wala pa dito sa Pilipinas. Kita nyo na mga kababayan, wala sila ring magawa. Ngayon mga kababayan, inopen nila yung ICI. Patapos naman sa ICI, wala rin naman magawa yung ICI. Nag-iimbestiga sila. 'Di ba? At kung hindi ko pa nasabi, ang frustration nga daw po dito, sabi ni Mayor Magalong nung nandiyan pa siya na yung member pa po siya ng ICI, ang nakaka-frustrate daw po dito, pag itinanggi na, wala silang magagawa. Actually, may sinabi siya, mayroon kaming na-interview noon, interview lang naman ang ginagawa nila, di ba? Mayroon silang na-interview noon na tanggi ng tanggi, wala silang magawa. Kasi wala nga po silang power na mag-contempt, wala lang. Parang nandun sila, nag-iimbestiga, okay, i-validate natin itong mga papeles na inimbestihan ninyo, i-validate nila. Tapos, diretso ba din naman yan sa ombudsman? Di ba? So, lang, parang kumbaga, para lang may masabi na may ginagawa si Marcos. Pero Marcos, just because na nagbukas ka ng investigasyon sa ICI, hindi ibig sabihin na wala ka ng pananagutan because nga po, ikaw nga, sa iyo yan. Budget mo yan. Perma mo yan. Perma ng kamay mo yan. And you have to remember, Marcos, na ikaw na rin ang nagsabi, in-scrutinize mo yan page by page. Yung over 4,000 pages ay in-scrutinize mo. Sinabi mo yan, kayong dalawa ni Executive Secretary Bersamin. Kung pala, mga kababayan, in-scrutinize niya ito, bakit pinarmahan mo pa rin? Nakita mo naman na ang daming kabulastugan because nakita nyo naman na yung DepEd ay medyo mababa ang pundo, mas mataas yung flood control, yung infra. 'Di ba? Your DPWH, 'di ba?
Nakita nyo naman, na kinuha ang pera ng PhilHealth. Tapos, nakita nyo rin na zinero yung PhilHealth, yung subsidized nila. Bakit mo pa rin pinirmahan? Di ba? So, hindi ikaw pa rin ang ano dito. Dapat managot dyan. At wag turo ng turo. At wag ibig sabihin na dahil kayo, ito yung puntahan natin yung tingnan nyo to mga kababayan, isasama ko na rin ito dahil ang COA daw po, mayroon na daw pong 21 fraud audit. Maiksi lang po ito. Napaka-iksi lang. Wala pang 1 minute lang ito. Gusto ko lang isama na rin para hindi na mawala. Kasi nawawala yan pag hindi ko na sinama eh. Hindi dumalo sa budget hearing ng Commission on Audit sa Senado kahapon ang commissioner nitong si Mario Lipana. Dati na siyang nabanggit kaugnay ng ilang flood control project at may asawa ring contractor. May I ask for is Commissioner Lipana. Si Commissioner Lipana po has been on leave since August 1 po. Ang kanya pong leave ay na-extend po niya hanggang October 30 dahil he has been undergoing treatment po sa abroad for his sickness. Dahil sa Mga nagkakasakit, mga kababayan, napapansin nyo yan? Pagka nagkakaroon ng issues ng mga nagkakasakit, maalis. Hindi ba? Si Saldico, ganun din. Hindi ba, ang issues din ni Martin Romualdez noon, meron din siyang karamdaman. Di ba? Ano ba? sangkot ni Lipana sa issue, ipinag-utos ng COA sa lahat ng kanilang mga kawani ang pag-i-issue ng Declaration of Conflict of Interest. May 21 fraud audit reports na ang nagawa ng COA. 8 rito ay naisutumite na sa Ombudsman. 12 naman ay ipinasa sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. So, nandadaya ang COA. Fraud. 21 fraud audit na ang ginawa nila. Yung 8 daw ay naipadala na sa Ombudsman at yung 12 ay binigay sa ICI. So, fraud audit ng COA. Ala kayo dyan. Kakandahulihan na kayo. Sinama ko lang po yan dyan. Ito na po, dito tayo kay VP. Kasi dito, hindi pala, pakikita ko sa inyo na mayroong nagtanong dito kay former Speaker Martin Romualdez tungkol sa dito kay Sergeant Gutesa na pinapakonfirm kung siya daw, can you confirm po, sabi niya, na siya ay party ng iyong security. Sino namang, tingnan mo, 2 minutes lang po ito. Pakinggan nyo to. Parang parehas din ito ng interview, pero dito ay, yan. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. Ayan pala, And of course, Romualdez itinangging parte ng kanyang security group si Gutesa. Saan niya naman po kinuha yan? Na-claim po ba ni Sergeant Gutesa na party siya ng security ni former Speaker Romualdez? Yan na naman po ang problema ninyo eh. Kasi mga kababayan, binalikan ko talaga. Hinanap ko pa yan. Kasi yung last na Blue Ribbon hearing na yan ay September 25. Yun yung last hearing nila. Nagulantang sila dahil dumating si Sergeant Gutesa. Tigil na. Hindi na nakabalik ang Blue Ribbon hearing dahil sa biglang dating ni Sergeant Gutesa. Pero binalikan ko talaga yan. Tiningnan ko doon kung doon nga yung sinabi niya na siya ay party ng security. Hindi po talaga. Wala talaga doon. Not a single one. Binalikan ko.
Doon sa binasa niyang sinumpaan niyang salaysay. Ang sabi niya, I was hired. Hinire po siya as a consultant ng Ako Bicol Party List, Saldi Ko. At si Saldi, hindi rin naman niya itinatanggi yan, di ba? Na nasa kanya si Sergeant Gutesa. Hanggang niya dito. The information about the insertions on the flood control, that is the basis of my invitation. Returns. Sir, babalik po kayo sa commission? Ang bait-bait nila, no? Ang bait-bait nila kay Martin. Diba? Either ang bait-bait nyo ay takot kayo. Sa ICI? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited, so that if I can share more information, I will do so. Sir, yung comment lang. Release your SALN? Sir, are you willing to release your SALN? I will do at the instance of the commission. So, Incident of the commission. Sir, pupunta po kayo sa DOJ. Malapit na. May magtatanong dyan. I will not be invited. Sir, yun pong sinabi nung witness ni Senator Marcoleta, and would you like to comment yung kay Orly? Kasi The witnesses that were presented are discredited already for having Yan yung sinasagot niya kanina. Tinatanong kasi siya tungkol kay Sergeant Gutesa. Sabi niya, discredited na daw. Tingnan nyo hindi pa nga tapos ang investigation dyan sa corruption eh. Discredited na yung tao. Bakit siyang naging discredited ay ang nagbintang ng faking notaryo ay yung abogado. Bakit si Sergeant Gutesa ngayon ang pinagdidiskitahan ninyo? Ay yung abogado ko ang nagsabi. Wala naman sinasabi si Sergeant Gutesa na, di ba? Grabe talaga mag-twist kayo. Kung yung abogado ang nagsabing hindi ako gumawa niyan o hindi ko signature yan, ano tuloy ang nangyari dito sa abogado? Naglabasan yung mga signature niya. Di ba? Naglabasan. presented falsified documents in the testimony, and their testimonies have already been denied by the. But do you confirm po that he was part of your security? He's not. Mahina po. Sabi niya, do you confirm po na he was part of your security? Yo. Denied by the. But do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. So mga kababayan, anong pinapalabas nila dito? Para lang sila may mailagay na itinanggi na parte ng kanyang security group si Gutesa, si Sergeant Gutesa. Wala nga po siyang sinasabi. Kayo lang ang nagsabi niyan. Kayo lang, journalist, kung sino ka man nagtanong. Wala. Puntahan ninyo, balikan po ninyo. Huwag po kayo magpakalat ng fake news. Bakit niyo tinanong yon? Bakit niyo sinabing, sabi niya, do you confirm po na he was part of your security group? Bakit mo tinanong yon? Para lang makasulisit kayo ng answer na mali naman? Di ba? Ito na po mga kababayan. Punta tayo dito kay VP Sara. Dito marami siyang binanggit. Binanggit niya, hindi naman, sabi niya, hindi niya nananawagan na pag-resign. Why? Sasabihin din ninyo dyan. Na kasi nga, kumbaga, nasa DNA na nila yan. Hindi yan bababa ng posisyon. Sabi pa niya, bakit pinipili ang pag-iimbestiga sa mga korupsyon? Very specific pa. Pakinggan natin. Tama din naman. Di ba? Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagrepaso ng ombudsman sa mga kaso kaugnay ng Pharmaly scandal o pagbili ng gobyerno ng ilang medical supply noong pandemya. Bakit anya,
hindi lahat imbestigahan. Nakatutok si Marisol Abduraman. I never said Marcos resign. Hindi raw suportado ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ng ilang grupo na magbitiw na si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kontrobersiya. Yan na naman, pipick upin nyo na naman yan. Sasabihin niya, ayaw niyang pag-resignin yan. Ayaw niyang, pipick upin nyo na naman yan. Iaano nyo na naman yan, yung mga iba dyan. Kaya niya, sinasabi, I believe, na hindi siya naniniwagan dyan kasi hindi nga yan magre-resign. Yun lang yun. Sa korupsyon sa bansa. Dalawang bagay lang naman daw ang hinihiling niya sa Pangulo. Unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Correct. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Na pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. Correct. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Pointless call din anya ang nasabing panawagan sa Pangulo. Never ask him to resign. That is a pointless call, Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20, 21? 20 years? Oh. That is a pointless call, tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. Hindi rin daw totoo ang usapin ng destabilisasyon at sabi ni VP Sara, sa administrasyon daw ito nanggagaling. Paniwala ni VP Sara, hindi sapat ang ginagawa ng Pangulo sa isyu ng korupsyon. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Correct. Hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng palasyo sa mga sinabi ng Sila nga ang gumawa. Okay, sabihin na natin na natural ang presidente ang gagawa niyan. Pero sila lahat. Yung sekretary niya, mga sekretary niya, yung PNP, yung AFP, at kung sino, yung DOJ, sila nga lahat. Paano mo masasabing independent yan? And in fact, lahat halos. Sila. So, kontrolado nila yan, mga kababayan. Kontrolado nila kung ano lang makakarating sa atin, kung ano yung hindi. Pagkatapos, inililihim pa po nila. Hindi na po sila nahihiya sa pagmumukha nila. Nag-iimbestiga po sila, palihim. Ulitin ko na naman, dahil sa palihim-lihim na yan, nagkakaroon po ng korupsyon. Ngayon, na nahuli na, lumabas na po, bakit po itatago nyo sa madla? Hindi po ba ang iniimbestigahan ninyo ay pera ng bayan ito? Public interest po ito. Gustong malaman ng taong bayan kung saan napunta yung kanilang tax money na dapat ay ginagastos para sa atin, sa taong bayan, sa gobyerno. Yun po ang ninakaw. Pagkatapos mag-iimbestiga kayo, itatago ninyo. Palihim na naman kayo. So ito po, pinaikot-ikot lang po tayo. Pinaikot-ikot lang. Pinahahaba-haba. Diba? Wala. So ang gagawin nila, dito tayo kay Duterte. Tingnan natin yung formally. At mukhang bubuhayin niya naman yan. Alam mo naman si Romualda, binuhay niya yung KOJC, kay Pastor Gibuloy, bubunutin itong formally, kasi hindi pa raw tapos. Pero parang iniisip nila, magkakaroon na ito ng parang madadagdagan pa ng taong hahabulin nila. So meaning mga kababayan, ito na naman tayo. Gagamitin na naman nila ang assets ng government, ang pera, at lahat, ang kanyang posisyon para
ayun na naman, magpo-focus na naman po sila sa Duterte. Hanggang kailan po nila pahihirapan ang mga Duterte at ang alay ng Duterte? Hindi pa po ba natin nakikita ang ginagawa ng administrasyon na to? Although sinabi nitong si Remulla na hindi ayusin natin ang ating bayan. Ayusin nyo ang bayan. Bakit? Formally at sa ni VP Sara, ang parang order of the day. Di ba? Mukhang may idadagdag daw po sila sa tao dito sa formally issues. Di ba? Ayun na naman. Sinong idadagdag? Baka hindi po si Tatay Digong. Siguradong kung sino man po ang kalaban nila. So hanggang kailan? Ito papanoorin ng taong bayan. Hindi na po sila nagtatrabaho para sa atin. Iniikot-ikot po tayo dito sa korupsyon eh. Iniikot-ikot tayo. Parang kontrolado nila kung paano ang galaw. Oo, yan muna. Wag ilalabas ito. Di ba? Kasi kailan pa po nila gustong inimbestigahan ito? Kailan pa binanggit ito ni Marcos? Noong SONA niya. Ano na po ngayon? Oktubre na. Tungkol naman sa pagpapabawi ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga kasong may kinalaman sa issue ng overpriced na pagbili ng medical supplies mula sa family ng Duterte administration para daw ma-review at matiyak na malakas ang kaso. Sagot ng Bise, Bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. Kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. Samantala, hindi na raw So yun, mga kababayan, bakit pinipili nila, kinukontrol nila? Sakala ninyo, maniwala naman kayo, nilagay dyan si Boyeng para maging ombudsman, para ayusin ang ating bansa. Siguro baka ayusin yung mga kaalyado. So yan, kinukontrol nila. Pero mga kababayan, I hope naman po, kasi ilang taon, malapit na tayo sa 2026 eh. 26, 27, 28. 28. May, election na naman. So, a little over 2 years. So, mukhang ganito na naman. Lilinisin ang kaalyado, ikukulong, kakasuhan ang mga hindi kaalyado. Kahit itanggi pa po nila, babalikan na naman natin ang kasabihan. Actions speak louder than words. Yun po ang nakikita namin